Hello guys, so this is Fred and for today's video, I'm gonna share with you all my experiences in Philippine Mental Health Association's Pangasinan chapter. So, ang daming nangyari doon but sa video na to, iisa-isahin natin yung mga pangyayari doon. The moment we entered the Philippine Mental Health Association Pangasinan chapter in Arellano, so sila yung sumalubong talaga sa amin. It was Jackie, Spring, Summer, and Winter. Nung unang kita pa lang nila sa amin, sobrang ingay na talaga nila. They are very welcoming na parang excited sila na may mga bagong tao silang makakasama sa clinic. Ayan, sobrang kulit nila pero sobrang cute din. This first day namin and then sa part naman na ito yung time na inorient kami regarding sa purpose ng PMHA, kung ano ba yung essence nito, and then yung mga agendas nila na may experience namin throughout our stay. Ito naman, it's the mandatory journal of the day after ng araw namin sa clinic. Ayan, it's important na dapat makapag-take down notes kami regarding sa kung ano ba yung mga nangyari throughout our day, ano ba yung mga experiences na naranasan namin sa araw na yun. And then, ito naman yung part na kung saan we're already starting doon sa paggawa ng psychological evaluation report as one of our main requirements din sa PMHA, and sobrang nakaka-enjoy siya. And then bukod dyan, sinasabi na rin namin yung pagpa-planning regarding doon sa gagawin namin group dynamic activities sa mga community-based na pupuntahan namin the next days. And I guess this is the most challenging part kasi we're personally buying stuff para sa magiging prizes namin sa group dynamic activities. Yan, kung makikita nyo, we personally choose yung mga bagay na kakailanganin talaga. And this part naman, yung first day ng aming community-based program sa Island Barangay, doon sa Lumboy, sa Dagupan City. So, dyan pinag-uusapan namin yung strategy namin for GDA. Tapos, piniprepare yung dala naming foods and prices. Tapos, yan, naglalakad na kami papunta doon sa may sakayan ng bangka. And yes, we rode the boat papunta sa Barangay Lumboy dahil nga Island Barangay siya. It was very exciting and sobrang nakaka-enjoy talaga. Ayan, kasama namin si Sir Mike and then the invited guests na makakasama nila magsasalita sa program that time. And then habang nasa biyahe kami, lagi iniisip ko na kaagad kung paano ba yung magiging approach namin sa mga tao dahil first time nga namin. Ito naman, nakarating na kami sa Barangay Lumboy and we are heading doon sa hall na magaganapan ng program. So pagdating namin, may mga tao nang nandoon kaagad. So kinakabahan na talaga ako that time. I thought kakaunti lang yung mga tao pero the unexpected nga naman talaga. So in here, inayos na namin yung gagamiting sound system para sa program. And then finally, after kong ma-introduce si Ma'am Veron, nag-start na rin siyang mag-lecture and then sumunod sa kanya si Sir Michael. And yes, this is our group dynamic activity entitled Buksan Mo, Papasukin Ako. And honestly, sobrang enjoy at tuwang-tuwa yung mga mamis na naging participants sa group dynamic activity namin. Part naman, we're already preparing na para doon sa group dynamic activity namin sa Saturday, pero para naman to sa mga clients. Dahil gusto rin namin may bago sa PMHA, we decided na lagyan din ng design yung labas para matuwa yung mga clients pagdating nila. The last but not the least, the GDA namin is yung sa Mangaldan Elementary School kung saan kasama ng PMHA ang Kiwanis Club para i-celebrate yung World Awareness Month. So, tulad ng mga ginawa namin sa naunang GDA, we also prepared prizes para doon sa mga mananalo sa activity na pinrepare namin. During this event, sobra ko pang na-appreciate lalo yung mga bata under sa spectrum na to. Aside sa GDAs na kinonduct namin sa mga communities, we also conducted a clinical interview para naman sa aming case study. Siyempre, ginagawa rin namin ang aming daily journal na sinasabay din namin sa paggawa ng case study araw-araw. This moment naman, ito yung presentation ng aming lecture topic entitled Digital Space and How It Shaped One's Identity.
And then after naman ng aming lecture proper, sunod naman na nangyari ay ang presentation ng aming case study. Bago pa man magsimula ang internship namin sa taon na to, meron na talaga akong malalim na tanong sa sarili ko. At yun ay ang katotohanan kung may patutunguhan ba itong daan na tinatahak ko, dahil alam ko na mismo sa sarili ko wala akong matinong sagot para dito. Isa lang ang dalangin ko kay Lord bago kami magsimula. I ask Him na nawa itong internship days ko na to maging paraan niya para matutunan ko kahit papaano na bigyan ng halaga or bigyan ng pansin or kaya mahalin itong kursong tinatahak ko. Hindi rin talaga naging madali para sa akin, pero habang lumilipas yung mga araw, unti-unti nabubuksan ang isang pintuan sa puso ko. And that is to finally open my heart sa kurso na to finally take it seriously and to finally treasure this moment.